Ano ang panalangin? Ang pinakapangunahing kahulugan ng panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Ang panalangin ay hindi pagninilay-nilay o pagmumuni-muni lamang. Ito ay direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay komunikasyon ng kaluluwa ng tao sa Diyos na lumikha sa Kanya. Ang panalangin ay ang unang paraan ng mga mananampalataya para maipahayag kay Heso Kristo ang kanilang nararamdaman at ang pagnanais na makipag-ugnayan sa Diyos. Kanino ka dapat manalangin? Ang pananalangin ng mga Kristiyano ay nakadirekta sa tatlong persona ng Diyos sa Biblia. Nananalangin tayo sa Ama, sa pamamagitan ng anak na sinasabi sa Juan Kapitulo 16 versikulo 23, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na sinasabi sa Roma Kapitulo 8 versikulo 26. Huwag tayong manalangin pa kung kanino pa man tulad kay Maria, sa mga santo, at sa mga santa, dahil lahat ng mga yan ay tao lamang, at hindi kayang tugunin ang ating mga panalangin. Manalangin tayo ng diretso sa Ama, sa Anak at sa banal na Espiritu, na makapangyarihan, at kaya tugunin ang ating mga panalangin. Paano ba manalangin? Sinasabi sa Mateo Kapitulo 6 versikulo 9 hanggang 13, na sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Manalangin kayo sa ganitong paraan, Ama namin na nasa langit, pakabanalan ang pangalan mo. Dumating nawa ang paghahari mo. Mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming pagkakautang, gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa tukso, sa halip iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang paghahari, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen." Sinasabi sa Mateo Kapitulo 6 versikulo 7, "Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong gamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na mga panalangin gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ito ay sapagkat nananalangin sila ng paulit-ulit dahil sa kanilang palagay ay papakinggan sila sa dami ng kanilang salita. Hindi basehan ang haba o ikli ng panalangin. Tumitingin ang Panginoon sa puso ng nananalangin kung ito ay totoo o pakunwari lamang." Kailan pwedeng manalangin? Ang sinasabi sa unang Tesalonica Kapitulo 5 versikulo 16 hanggang 18, "Lagi kayong magalak. Manalangin kayong walang patid. Magpasalamat kayo patungkol sa lahat ng bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo." Ang gustong sabihin dito ay manalangin ka araw-araw. Depende kung ilang beses, ang mahalaga ay hindi ka tumitigil sa pananalangin. Ito ang iiwan ko sa inyo. Sa isinulat ni Pablo, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, sa Filipos Kapitulo 4 versikulo 6 hanggang 7. Huwag mabahala sa kahit anong bagay kundi ipanalangin ang lahat ng bagay.